Mahilig ka ba mag-travel? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Dobs. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero, disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos, ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating mga mata habang tayo ay nagta-travel. Tara, let's discuss. Kung mahilig kang maglakbay or madalas kang bumiyahe, ay dapat hindi mo nakakalimutan pa rin na pangalagaan ang iyong mga mata. Ang mga mata natin, tulad din ng ibang parte ng katawan, ay nangangailangan din ng espesyal na pangangalaga. Lalo na kung tayo ay nagta-travel or nagbabakasyon. So kung gusto mo malaman kung paano maprotektahan ang iyong mga mata habang ikaw ay nagta-travel, ay panoorin mo to. Unahin natin yung paghahanda natin bago tayo umalis or mag-travel. Siyempre kapag tayo ay nagta-travel ay dapat nakahanda na ang lahat ng gamit. Kasama na dyan yung para sa mga mata. Una ay dapat kumpleto ang inyong eye care essentials. Kung gumagamit ka ng contact lens ay siguraduhin na meron kang dalang malinis na solution at malinis na storage nito. Ito ay importante lalo na kung adventure na activities ang gagawin mo sa iyong pupuntahan para hindi mo na kailangan magsuot ng salamin. Pero paalala, dapat ay wag na wag mong makakalimutan yung tama at malinis na pagsuot at pagtanggal ng iyong mga contact lens para hindi ka magkaproblema sa iyong paglalakbayan. Kung meron ka namang salamin or eyeglasses, ay wag kakalimutan magdala ng backup na lens cleaner or microfiber cloth para meron kang backup na magagamit kung sakaling mawala or mahulog ito. Kung sensitive naman ng iyong mga mata, ay huwag kakalimutan ang iyong artificial tears or eye drops para maiwasan ang dryness at irritation. Kung pupunta ka naman sa mainit or masyadong maaraw na lugar, ang isang bagay na hindi mo dapat makalimutan ay ang protection mo mula sa araw. Magdala ka ng sunglasses na may UV protection. Ang mga mata kasi natin ay sensitibo mula sa UV rays ng araw, kaya dapat hindi ito basta-basta na-expose dito. Pumili ng sunglasses na may 100% na UV protection dahil ang UV rays ng araw ay pwedeng mag-cause ng mga seryosong sakit sa mata tulad ng macular degeneration, cataract, at pugita. Nagawan ko na nga pala ng video kung ano nga ba ang mga pwede pang maging epekto ng pagbabad sa araw sa ating mga mata. Kaya kung gusto mo maprotektahan ng iyong mga mata ay wag na wag mong makakalimutan ang salamin na may UV protection o di kaya magsuot ng mga sombrero na kayang protektahan ang inyong mga mata. Kung pupunta naman kayo sa mahahangin or maalikabok na lugar ay pwede kayong magdala ng mga wrap-around goggles or glasses na pwede kayong protektahan mula sa iritasyon at pagkapuwing. Lalo na kung pupunta ka sa mga disyertong lugar na pwedeng magdulot ng dryness, irritation at pagkapuwing kung hindi mo ito mapoprotektahan. Number 2 ay magpa-check up kayo bago kayo maglakbay or mag-travel. Kung ikaw ay magbabiyahe at matagal ka nang hindi nagpapatingin sa iyong ophthalmologist, ay magandang oportunidad ito para magpatingin na at magpa-check up. Makikita ng iyong doktor kung may kailangan na bang i-adjust sa iyong grado or sa iyong nakikita o di kaya kung meron ka ng mga underlying na conditions na kailangan mabantayan. Siyempre, mahirap na at malamang wala kang kilalang ophthalmologist sa iyong pupuntahan. Para naman sa mga long-term travelers o kaya yung mga magtatrabaho sa ibang bansa, lagi ko itong nakikita sa mga comment sections, ay importante pa rin na magpa-check up kayo ng regular doon sa pupuntahan ninyo. Lalo na kung meron na kayong mga pre-existing na mga eye conditions tulad ng mga glaucoma o kaya matinding pagtutuyo ng mata na kailangan mabantayan. Again, mainam na magpa-check up bago kayo umalis para alam nyo kung ano yung mga bababantayan at magpa-check up din sa lokal na ophthalmologist sa inyong pupuntahan para naman regular itong namomonitor at mas maagang magagawan ng paraan if magkaroon ng problema.
At siguraduhin mong lagi mong dala ang prescription glasses, contact lenses at medical record para kung sakaling magkaproblema ay meron kang maipapakita sa lokal na ophthalmologist sa iyong pupuntahan. Pangatlo ay yung pangangalaga ng mga mata sa loob ng eroplano at habang nagbabiyahe. Isa pa sa mga challenges na pwedeng makaharap ng mga travelers ay kung magta-travel sila na gamit ang eroplano. Alam mo ba na yung air sa loob ng airplane cabin ay sobrang dry? At dahil dyan ay pwede kayong magkaroon or magpalala ng dry ice dahil sa mababang humidity sa loob ng eroplano. Ang solusyon dito ay yung sinabi ko nang huwag kakalimutan ang inyong mga artificial tears or eye drops na pwede nyong ipatak habang nagbabiyahe. Actually, pwede kayong magpatak sa inyong mga mata bago sumakay ng eroplano at kapag habang bumabiyahe kung kinakailangan. Bukod sa eye drops, ang isa pang paraan para maprotektahan ang inyong mga mata ay ang pagsuot ng mga eye masks. Isa pa to sa pwedeng magbigay ng proteksyon para makaiwas sa matinding dryness at irritation at pwede pa kayong makatulog ng mas maayos sa loob ng eroplano. Pang-apat ay yung pangangalaga sa iba't ibang climate conditions. Sa bawat travel destination, lalo na sa ibang bansa, ay iba-iba ang climate na pwede nating maranasan. Kapag malamig ang panahon, ay pwede itong magdulot ng mga kondisyon na pwedeng makaapekto sa ating mga mata. So, dapat hindi lang ang balat mo ang kailangan mong proteksyonan, kundi pati na rin ang iyong mga mata. Pag sobrang lamig kasi, ay again, pwede rin itong mag-cause ng dryness at irritation. So, pwede rin kayong magpatak ng mga moisturizing eye drops or mga artificial tears. Kapag mainit naman ng lugar, ang isang common na issue ay eye irritation dahil sa pawis, alikabok at hangin. Tulad ng kung ikaw ay magbi-beach, dapat lagi kang may dala na sunscreen protection para sa paligid na balat ng inyong mga mata at again, yung sunglasses na may UV protection. Ayun yung mga tips na pwede mong gawin para maprotektahan ang iyong mga mata habang ikaw ay nagta-travel. Tandaan na ang ating mga mata ang isa sa mga pinaka-importanteng parte ng ating mga katawan na kailangan nating protektahan lalo na kapag tayo ay nagta-travel. Nang sa ganon ay mas magiging enjoy ang ating mga bakasyon. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na kung paano maprotektahan ang inyong mga mata pag nagta-travel kayo. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kin topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.